Ang tanong ko, meron ka bang pagkakautang doon? Eh, meron po, dahil po meron pa akong Oh, yun. bali to. Oh, yun. May utang ka ron. Ibig sabihin, nailista mo ba lahat ng utang mo? Yeah. Nakalista sa'yo lahat ng utang mo. Hindi po, ando po, siya po naglilista. Bakit hindi mo alam kung magkano yung utang mo ron? Yan, kung lang po, yung ito pong nakaraan, ang sahig ko lang po doon, 20. 20 mil? Oo. Ang utang nyo? 20 mil ang utang. Tiene vale kung su jefe 20 mil o 200 mil. No pwede salir. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo kay Tatay Henry at may mga bata po yung media. Bunso, di ka anak. Media po gawa ng ang kanilang tatay daw baka kuhanin ng dawat ng mga pulis. Totoo ba? Kasi kasuhin mo. Ano nanay? Natatakot. Bakit? Baka daw kunin uli yung tatay niya, yung papa nila. Kaya nag-iiyak. Oo. Oo. Nililingon yung papa niya, wala na tayo. Oo, kasi nakita nga natin kahapon yung ano, 'di ba? Tuntua sila, nakita yung kanilang tatay. Tingnan natin. Segundo araw. Oo. Yan, ganyan. Pag lumusong sa bukid, kasama talaga sila. Oo. Oo. Sino po ba yung anak niyo na yan? Ano na apo Ito niyo? yung kambal. Yung gambal. Ilang buwan na yan? Ano na, 1 taon ng mahigit. Isang taon na to? Anak nun. Siya may anak doon. Kapatid nino. Yung manugang ko ho, yung Oo. asawa ng bunso ko, dito rin ho sila nakatira. Pinaalis nga kaya sila, napilitang humanap din ng tatayuan. Oo. Kahit hindi marunong magsaka, nakisaka, para meron lang silang tayo ang bahay. Para may tayo alang ng bahay. Oo, nakisaka. Oo. Sa may patubig lang din sila. Parputela. Kaya nga. Meron nung kami kasi Tatay Henry ganito. Ano ba? Hindi naman oo. Oo. Kasi minsan kasi yung mga bata dapat nakadamit. Tatay Henry, tanong ko, bakit ba yung mga anak mo sanay na hindi mga nakadamit? Nga po, pag mo nakadamit, hinuhubad po nila. Hinuhubad. Siguro po, naiinitan po sila. Kasi po, dapat sanayin niyo yung anak niyo na nakadamit. Mainam nakadamit yung mga bata. May ngayon po, andyan, Ah. ipiliti ko na sila nakadamit. Mainam nakadamit. Tapos, Jollibee, nagubad yung isa. ano na? Sinama niya minsan sa Jollibee, nagubad yung isa. Nagubad. Sa loob ng Jollibee. Oo. Hindi nga. No, ano siya mami Esto, niños. Niños no, cuando vestir después sacar. ¿Por qué así? No quieren ropa. ¿Qué razón? No quieren ropa. ¿Qué razón? ponga solo Prada. Yun nga Yo también tenía a mi niño así, Pacha, ¿no? Le gustaba ropa. Si Pacha ganyan din? Sí, cuando estaba así, yo le ataba con cuerda así en su cuerpo con la ropa. No quería ropa. Pero cuando mayor, Sí, así. cuando mayor ya tiene. Meron daw palang yung anak daw siya may si Pacha ganun din, nung bata. Sí, no quería ropa. Yo le ataba con cuerda así en su cuerpo. Sí. Ayun, meron tayong asan ba madam? Yung bigas natin. Meron kami dalang bigas Pakisabi kay Kuya Belgium. Si Kuya Belgium nasa loob. So, tatay meron kami dalang kasi ganun ba talaga ka ang lakas nga kumain, pero okay naman yun. Oo. Kaya nga po hindi naman sila nagkakasakit na na-hospital. Oo. O na-doktor. Kahit walang ulam din, Kahit asin lang, kahit Oo. tubig lang. Meron kami dalang bigas dito. Yun, nagdala kami ng bigas para sa inyo. Tapos, gusto ko sanang pag-usapan about po sa ito. Ayan. Sino ba to? Ano nyo? Anda. Ako po yan. Ako po, bali pamangkin kay isa. Doon mo na lang kapi sa ilang. Ayan, ito para siya may bigas. Oo. Ano ba yung mamaya pa? Oo. Tatay Henry kasi ganito, no? Sasabihin ko sa inyo. About po sa sa trabaho, ganito. Mag-usap muna kayo ng amo mo. Kung talagang hindi na kayo kukunin. Or mag-usap kayo kung ano ang pinakamagandang gawin. Kasi ayoko kayong kunin na sa trabaho na sa construction hanggat na may issue, hanggat hindi niyo naaayos, ayoko ng problema. Kaya ang pinakamaganda niyo pong gawin, kausapin niyo po muna siya. Tapos pagka mag-agree siya na hindi ka na kita pagkatrabahuhin dito, okay na, quits na kayo, okay lang sa akin.
Pero hangga't hindi nyo naaayos yun, hangga't hindi nyo siya nakakausap, hindi kita pwedeng kunin sa construction. Ayun. Tapos, chamame, no? Está bien así, no? Por ejemplo, no? Dito ko na lang. Ayan, dito na pag-usap para mas okay. Ano? Está bien, no? Cuando él tiene problema con su jefe. Yo he dicho hay que hablar con él para terminar de trabajo allí. Después, yo coger él para construir casa ahí de Batangas. Sí, Está bien así, ¿no? sí, después va con su familia. Oo. Que hable con su jefe. Cuando va a terminar de hablar con su jefe, limpio, te avisa para construir casa. Oo. O, sabi niya, kausapin mo raw muna yung boss mo para maging okay na at maklear ka doon. After na maklear, yung amo mo ba siya may-ari nito? Hindi ho. Ah, hindi! Si Attorney Oo. Gerard de la Cruz, Oo. kanyang amo. Ibig sabihin, hindi, yung may-ari nito, hindi ito... Oh, yun naman pala eh. Wala ka naman palang ano eh. Ang tanong ko, meron ka bang pagkakautang doon? Meron po, dahil kung meron pa akong Oh, yun. siguradong bali doon. Oh, yun. May utang ka ron. Ibig sabihin, nailista mo ba lahat ng utang mo? Yeah. Nakalista sa'yo lahat ng utang mo. Di ba, ando po, siya po naglilista. Bakit hindi mo alam kung magkano yung utang mo ron? Yan, kung lang po, yung ito pong nakaraan, ang sahid ko lang po doon, 20. 20 mil? Oh, Ang utang nyo? 20 mil ang utang. Tiene vale con su jefe 20 mil o 200 mil. No puede salir. No puede salir. Oo. 20 mil ba kuya utang niya? 20. Sa porsyento ang nakaraan. Ba't 20 mil na utang nyo? Ay, nakababali po ng pagkain, panggastos. La comida. Ba? En el trabajo. Paano yung gagawin? Más vale que trabaje. Cuando va a trabajar, empieza a pagar su Ganito na lang kuya. Pinakamagandang gawin ganito. Sí. Sabihin mo sa kanya, aalis ka na muna sa kanya, Hmm. tapos magtatrabaho ako. Tapos yung 20 mil na utang ko sa'yo, babayaran ko kamo buwan-buwan. Yun ang pinakamaganda mong idahilan. Kasi kamo, kung sa'yo ako magtatrabaho, hindi ko mababayaran yan kasi babali at babali ako sa'yo. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Tama, ganun nga yun. No? Yun ang pinakamaganda, di ba? Así. Oo, kasi for example, pagka pumasok ka sa construction sa amin, every month sasahod ka. O magulog ka sa kanya sa every month ng 5,000. Tapos ay yung sasahurin mo sa'yo, sa pamilya mo. Okay yun, di ba? Apo. O halimbawa sa construction kasi, ang gagawin namin ganito. Papasok kita doon kung halimbawa magle-labor ka lang. Tapos pagkayari, sasahuran ka monthly. Tapos pagkayari nun, yung sahod mo, ibibigay ko sa pamilya mo. O, tapos kung magkano gusto mong kunin para sa'yo, pang personal mo, di bibigay sa'yo. Tapos pagkayari, meron sa pamilya mo, may kakainin. Kasi ngayon tatay, sasabihin ko sa'yo, gawa na namin yung goal namin sa'yo. Ang goal namin talaga ay yung palayain ka. Yun talaga ang goal namin, mapalaya ka para makapagtrabaho ka sa pamilya mo. So, wag mong intindihin yung pinampiyansa at wag mong intindihin lahat ng mga naubos namin na pera doon. Dahil unang-una marami mga nag-sponsor, tapos yung company namin ang tumulong sa'yo para makalabas ka dito. And then, for the meantime, kagaya niya, nagdala kami ng bigas, dala kami ng mga groceries, para ito sa pamilya mo. At wag hindi namin yung sasingilin, walang problema doon. Ang gusto namin sa'yo, makaahon ka unti-unti. Ganon. Kami yo he dicho, salir de trabajo allí, después habla con su jefe, él pagar de vale cada mes. Porque cuando él no salir allí, no va a pagar. No va a pagar. Porque no tiene salario cada mes. Tiene que salir. Yan, sinabi ko siya, mami, hindi siya makakabayad. Ang ganda doon siya sa may amo niya. Pagka sa company namin, sigurado makakabayad ka kasi meron ka sahod monthly. Yun lang. Kaya lang, ito ang siste. Papayag ka ba? O ito, asa ba si Tiramilin? Si Tiramilin. Papayag ka ba, Tiramilin, na si Kuya, halimbawa, Kuya Bong, Kuya Henry ay, halimbawa, 3 buwan sa Batangas. Kaya mo bang malayo yung asawa mo sa'yo? Ikaw ba, Kuya Henry, kaya mo yung gano'n? Opo, basta po Trabaho, 3 buwan. 3 buwan ka halimbawa sa Batangas o 4 na buwan ka hanggang hindi natatapos yung project. Ganon. Pero at least for 4 months na yun, makaka-move on ka na nun.
maaayos mo na po yung mga pagkukulang mo. Kasi may sahod ka nun. Okay sa iyo. Ayun. Tama ba si Madam? Tama. Brilliant talaga ka rito. Okay ba sa iyo yun? Okay lang po. Okay. Okay, kuya, okay lang. Okay naman. Nausap naman ni Marvin, okay naman sa kanya ganun eh. No? O ganun yung gagawin. Mas okay yung ganun. Kasi malayo po yung mga trabaho. Malayo yung trabaho. Hindi lagi. Oo, hindi pwedeng umuwi. Hindi po pwede kunyari, gusto mo umuwi ng isang linggo, uwi ka. Hindi pwede ganun, ano? Apo. Basta okay naman po, basta may iwan lang sa kanila. Kahit kung trabaho ng matagal din. Yung sa pagkain naman po nila, magpapadala man din po sa kanila. Ayan, ano sa'yo, Madam? Ano? Yung sa pagkain po nila, yung pamilya niya, kasi yun daw po yung inaano niya. Yung mag-aasikaso. Walang problema. Ganito kasi. Pag halimbawa sumahod ka ngayong yung pera bibigyan namin kay Ramilin. Oo. Bibigyan namin kay Ramilin, tapos kung gusto mo may iwan halimbawa sa 1,000, ibibigay namin sa doon. Kung gusto mo lahat ibigay mo kay Ramilin, ibibigay lahat ganon. Kaya nga lang ang tanong ko, sino ba ang nagba-budget ng pera nyo? Sino ang nagba-budget ng pera nyo? Sino ang nag-aayos? Siya o ikaw? Siya. Siya na. Oo, mahihiyaan lang talaga sa Tiramilin. Iyayin lang. Alam mo ba magkano kilo ng bigas? Nako paano yun? Ikaw magbabudget ng pera. O magkano ang kilo ng asukal? Kami na mamimili nung ano, dapat dadali namin sa iyo. Ganun. Ano ba mahina? Sige nanay. O, ano? Pera, Oh, siya namimili. oh. Tapos pagdating dyan, bibili siya ng mga bigas, ulam, sabon, gamit sa bahay. Ngayon, bibigyan lang niya si Ramilin ng 100, 200, panggastos lang na siksirya, gano'n. Okay. So pala, Pero yung malaking yung buong sweldo, hindi niya pinagkakatiwala kasi nga hindi siya. ganito na lang. Ang maganda pala, halimbawa sabihin lang ni Kuya Bong na halimbawa sumahod na, yung sahod niya, pamimili namin, tapos yung sobra, ibibigay namin kay Kuya Bong. Pambili-bili. Ganun lang. Mahirap din yung walang hawak na pera. Budget. Oo. Mahirap. Pambili si Chiril daw. Kaya nga, ano ba plano niyo sa mga bata? Bakit daw yung mga anak mo hindi mo alam yung birthday? Ikaw nakakaalam ng birthday. Ako nakakalo. Kaso wala silang birth certificate. Andun po, hindi ko po nakukuha. Pero andun lang po yung mga copy nila. Oo, kasi kailangan mag-aral ng mga bata. Yung yung pagkatrabaho nyo ngayon nito, syempre, kailangan po, meron kayong, bakit kayo nagpapagod? Anong dahilan bakit kayo nagpapagod katatrabaho? Syempre, dahil sa mga anak nyo, di ba? Sa lunes po, makukuha ko naman. Ayun, kasi yung mga anak nyo, kailangan yung pag-aralin. Kasi walang silbi yung pagkapagod nyo kung lahat ng mga anak nyo nasa bahay lang. Dapat mag-aaral din po yung mga anak nyo, ganon. Di ba ako nakikialam? Hindi naman po, nagsasabi ko. Ako di lang. Baka para sila sabihin ko, di ba ako baka inaano ko na yung buhay nila? Hindi naman, no? Hindi po, payo lang po yun sa Payo lang. Yun, payo ko lang yun, ha? Gusto po niyang Oo. ganun gawin, di mas makakainan po sa kanila. Oo, kasi yun talaga ang totoong buhay, eh. Kung ayaw naman po niya, Oo. opo, buhay po nila. Naisip ko kasi, baka mamaya sabi ko mag-aral, ganyan. Pero kasi yun talagang dapat, pattern ng buhay, eh. Yun yung ano natin sa buhay, eh. Karapatan Oo. po ng batang Karapatan, yun, sabi ni Madam, karapatan ng bata na mag-aral. Kaya nga po kayo nagpapagod para, yung anak ko pala, mag-aaral na, magtatrabaho ko ng mabuti. Oo, ganon. So, okay na sa'yo lahat. Hindi, kung okay na sa yung lahat, meron ka na bang sabihin mo sa amin kung ano ang ayaw mo sa mga sinabi namin. Wala naman po, maganda nga po. yung Oo, sinasabi. kasi mahirap na po na mamaya baka sabihin napipilitan po kayo sa ganyan, set up. Nung pala gusto niyo pala magtrabaho lang dito sa Nueva Ecija, yung araw-araw uuwi, yung ganon. Tingin niyo wala naman po problema sa mga sinabi namin. Wala pong problema. Malaking bagay po yung kasi po magulang niya o kami, hindi namin may payo sa kanya. Ganot din namin maplano sa buhay niya. Kasi nga, may sarili siyang isip. Ngayon, siya naman kasi, kahit siya magtrabaho, okay lang, kakayanin niya para sa mga anak. Yun lang. Pero Kaya masaya. hindi siya tumatanggi. Yun, di ba tatanggi? Kasi po pagka meron kayong ayaw, sabihin niyo po, for example po, baka mamaya sabihin niyo gusto niyo kasama yung anak niyo. Meron po kasing ganun tatay na gusto laging kasama yung anak. Ganito na lang po, kapag project kami dito sa Nueva Ecija, doon ka namin ilalagay. mas malapit. Kung saan malapit, doon ka. For the meantime kasi may project kami sa may Calatagan, Batangas. So ang gagawin nyo lang, tutulong lang kayo doon. For example, siguro kung magluluto, marunong magluto. Apo. Marunong magluto pala eh. Anong kaya mo iluto?
Kahit ano po. Kanin. Pritong itlog. Kahit basta basta may mga sangkap yun. Mga sangkap, kaya magluto. Ano ba trabaho mo dati? Bukod sa nagpapalay-palay. Kaya na ganito, pagka sa tawag-tawag lang po sa mga bahay, ganyan, damo-damo, magbabakot, O, yun ang pala eh. pintura ng mga bubong. Pwede kang hukay-hukay. Oo, Hindi ka man high blood. Hindi naman po. Hindi ka high blood, ha? O, yun. So, ayun po mga amigo, yun po ang good news natin kay Tatay Henry. Ang gawin po natin, ipapasok po natin sa construction siya at magkakasahod po siya monthly para po mabigyan niya ng, ma-provide niya yung pangangailangan ng kanyang mga anak, especially po ngayon na dapat mag-aral na yung mga ibang anak niya. So, ayun po mga amigo, para maliwanag po ang lahat, sa ano kay Tatay Henry po. Umagri naman po siya sa ganun. Hindi naman po namin ginagawa ito para sa amin. Ito po para sa pamilya niya. Kasi sa amin po, mga amigo, sa totoo lang, marami naman po nag-a-apply. Maraming gusto magtrabaho. Kaso, syempre, mas gusto natin na mas yung mga nangangailangan yung ating tutulungan. Oo. So, ayun pa mga amigo. Thank you so much po at God bless mga amigo. Ciao, ciao.